magandang hapon po sa inyo lahat, mga kapatid sa pananampalataya. Hindi po kasi ko mapalagay, kaya po ay napilitang mag-live dahil nga po sa mga aking mga napapanood sa social media na marami pong mga bansa ang hindi na malaman kung ano po yung gagawin nila, yung mga taong alam niyo po, ito na po kasi yung panahon ng ating pong Panginoon, ang ating Panginoong sa Kristo at ang ating pong dakilang Ama ay gumaganti na sa lahat po ng mga tao na hindi naniniwala sa Diyos, at sa lahat po ng mga tao na hindi naniniwala sa Ebanghelyo ng Panginoong Kristo. Mga kapatid sa pananampalataya, siguro po ay panahon na para pakinggan naman natin yung mga taong naghahayag ng katotohanan. Kasi po nung mga naunang panahon, yung mga naunang mga mangangaral bago po kami lumabas sa social media, ay kung titingnan nyo po kasi yung mga nangyayari sa ating kapanahunan ngayon, sila yung mga nangaral, sila yung mga talagang kinilala sa iba't ibang panig ng mundo. Kung sino-sino po yung mga kinilalang pananampalataya na talagang naglakihan na, dahil nga po sila yung mga yumaman na, sobrang yayaman na po nila. Kaya lang po, kung titingnan ninyo yung naging bunga ng kanilang mga ginawang pangangaral sa sangkatauhan, ano po yung mga naging resulta? Una, nagkaroon po ng mga pagkabaha-bahagi, nagkaroon ng pagtatalo-talo, pag-aaway-away, nagkaroon ng digmaan, relihiyon sa relihiyon. Yan po yung mga naging bunga. Bawat isa ay nagpapataasan, bawat isa ang nais nila sila yung kilalanin, bawat isang pananampalataya ang nais nila sila yung maghari sa buong daigdig. Kaya nga po itong nangyayari sa ating kapanahunan ngayon, na walang katapusang kaguluhan, walang katapusang awayan, patayan, mga gera, walang kapayapaan, walang katahimikan. Ito po yung mga naging bunga ng kanila pong mga ginawa. Kaya siguro naman po sa mga kaorasan po na to, ako po ay nananawagan na ang sabi po kasi ni Apostol San Pablo, ang paniniwala ay nanggagaling sa pakikinig ng Ebanghelyo ng ating Panginoon sa Kristo. Kaya po kami, alam niyo po ba kung sino yung itinataas namin dito? Walang iba kundi ang ating Panginoon sa Kristo. Dahil siya po yung tunay na hari at dapat maghari sa buong Pilipinas at sa buong mundo. Dahil kung hindi nyo po yan tatanggapin na hari bilang Panginoon at sariling tagapagligtas, siyang ating namamagitan sa atin pong dakilang Ama, nakababa na po yung hatol. Dahil kung hindi nyo po nalalaman, ang ating pong Panginoong Jesucristo ang siyang regalo ng Diyos sa sangkatauhan na hindi matanggap-tanggap ng sanlibutan. Kaya nga po, ito po yung pinapaalam na po namin sa buong daigdig. Kung tatanggapin lang po natin ang tunay na hari na dapat maghari sa sangkalupaan, walang iba kundi ang ating Panginoon Jesucristo, siguro naman po ay magkakaroon ng pag-asa ang ating bayan
magkakaroon ng pag-asa ang mga bansa na nawala na ng pag-asa. Magkakaroon na ng katahimikan ang ating bayan, magkakaroon na ng kapayapaan, magkakaroon na ng kasaganaan ang buong mundo. Bakit po? Marami po kasi mga tao ang nagpanggap na sila yung Diyos sa sanlibutan. Maraming mga tao ang nagpanggap na sila daw yung mga hari, sila daw yung mga reyna. Tanong ko lang po, ano na po bang na-contribute nyo sa sangkatauhan? Nakapaghatid po ba kayo ng kapayapaan sa buong daigdig? O nakapaghatid ng mas lalong kaguluhan? Alam niyo po, kung atin pong babasahin yung ating pong banal na kasulatan, makikilala po natin kung sino talaga yung tinalaga na siyang tunay na maghahari sa sangkatauhan. Walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo na hindi matanggap-tanggap ng mga taong sa kasalukuyang panahon. Kayo po yung mga tao at mga bansa na mga dinidilubyo ngayon. Dahil ito po kasi yung kanyang ganting galaw sa mga taong ayaw siyang tanggapin. Yung mga taong itinatakwil siya. Yung mga taong ayaw na ayaw sa Diyos at yung mga taong ayaw sa kanyang ebanghelyo. Basahin po natin ang Isaias Kapitulo 9, talatang 6. Dito pa lamang po ay malalaman na natin na ang ating Panginoong Jesucristo pa lang siyang itinakdang maging hari sa sangkalupaan. Sapagkat sa atin ay ipinanganak ang isang bata, sa atin ay binigay ang isang anak na lalaki, at ang pamamahala ay maatang sa kanyang balikat, at ang kanyang pangalan ay tatawaging kamangha-mangha, tagapayo, makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, at Pangulo ng kapayapaan. Kaya po kung atin po nga pag-aaralan ang lahat ng mga iniaral ng ating po nga Panginoong Jesucristo, at kung ang kanya pong mga ebanghelyo ang ating pong pinaghari at siyang itinuro ng lahat ng mga mangangaral ng banal na kasulatan. Siguro po, kung yung kanyang ebanghelyo ang siyang naghari sa buong sanlibutan, siguro po payapa na po yung ating bayan. Siguro po ay payapa na ang sandaigdigan. Walang gulo, walang patayan, walang gera, walang anumang kasamaan ang mangyayari sa lahat ng mga tao. Mapayapa ang ating bayan, mapayapa ang ating daigdig, ang ating mundo, dahil siya po ay hari ng kapayapaan. So, ibig sabihin po pala, yung mga pananampalataya na ating tinangkilik, itong panahon na to, masakit man po itong marinig ninyo, kailangan nyo na po itong maalaman ang katotohanan ito. Na sila pala, na yung ating mga pinaghari na mga pananampalataya na yan, na siyang mayayaman na at sobrang yayaman na nila ngayon. Ngayon po ay maintindihan nyo na kung ano yung talagang naging pakay nila sa inyong mga mananampalataya. Ginamit lang pala tayong lahat, sinama ko na po sarili ko, ginamit na nila pala tayong lahat upang sila ay kumita sa kanilang negosyo. Maliwanag po yan, ha? Isa-isay natin. Sa pananampalatayang Katoliko, sa mga Romano Katoliko,
Ito po ay hindi po ito panunuligsa. Pagtatama lang po ito para po matapos na itong mga kaparusahang nararanasan natin. Lalong-lalo na yung mga bansa na hindi kumilala sa Panginoong Jesucristo. Sila ngayon yung wala na yatang katapusang dilubyo yung kanilang nararanasan dahil walang katapusang kaparusahan ang pinagkakalob sa kanila ng ating pong Panginoon at ang ating pong dakilang Ama. Dahil yan po ay nakasulat at nakatala sa ating pong banal na kasulatan. Ito na po yung kasi yung panahon ng kanyang pagiganti dahil natapos na raw po ang kanyang pagtubo sa sangkatauhan. Pagkatapos niyang tubusin ang lahat ng mga tao sa pagkakasala, na ang mga tao ay, alam niyo po ba na ang mga tao noon, papatayin po ulit ng Diyos? Ano ginawa ng Panginoong Jesucristo? Ama, tutubusin ko po sila sa kanilang mga kasalanan at bilang kabayaran ng kanyang ginawa, bilang kabayaran na para matubos yung sangkatauhan, ibinigay niya ang kanyang buhay sa sangkatauhan para yung mga tao ay huwag mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sapagkat hindi po naparito yung ating Panginoon Jesucristo sa sanlibutan upang hatulan ang sanlibutan, kundi upang ang sanlibutan ay maligtas sa pamamagitan niya. Ang sumasampalataya sa Kanya ay hindi hinahatulan. At yung mga hindi sumasampalataya, ayan po, nararanasan na po nila yung hatol ng Panginoong Jesucristo. Kaya po kung titingnan nyo pong, baka isipin nyo pong mabuti, bibigyan ko po kayo ng mga palaisipan. Dahil panahon na po ito para magkaroon tayo ng pagbabago ng ating pong pag-iisip, na kung atin lang po itong gagawin, siguro naman makikita ng ating pong dakilang Ama at ng Panginoon ang magiging pagbabago natin. Kung tayo lamang po ay magbabago ng pag-iisip, na kung dati hindi natin kinikilalang hari ang Panginoong Jesucristo, gawin natin siyang hari ng ating buhay. Kilalanin natin siyang hari sa ating puso, sa ating isipan, sa ating buhay. Kung makikita yan ng Panginoon, sa maniwala kayo at hindi, ang lahat ng mga kaparusahan na yan na ibinilaos ng Diyos sa sanlibutan, yan, lahat po yan ay mapaparam. Lahat ay wawalisin ng ating pong dakilang Ama. Dahil, sino po ba yung isinugo ng Diyos sa sanlibutan? Di po ba ang ating Panginoon Jesucristo? Sige po, tingnan natin po sa Juan Kapitulo 1. Ang mga bagay nito ay sinalita ni Jesus at sa pagtingala ng kanyang mga mata sa langit ay sinabi niya, Ama, dumating ng oras, luwalatin mong iyong anak upang ikaw ay luwalatin ng anak. Gaya ng ibigay mo sa kanyang kapamahalaan sa lahat ng laman upang bigyan niya ng buhay na walang hanggan ang lahat ng ibigay mo sa kanya. At ito ang buhay na walang hanggan, na ikaw ay makilala nila na isang Diyos na tunay at siyang iyong sinugo sa makatuwid bagay, si Jesucristo. Napakaliwanag po, no? Kaya nga po, kung tatanggapin nating hari ang ating pong Panginoong Jesucristo, sa maniwalang hindi, yang mga dilubyo na yan, yang mga baha na yan, yang mga bagyo na yan, yang mga pagyanig, paglindol, lahat ng mga nangyayaring kasakunaan sa sanlibutan ngayon, lahat po yan ay papawi ng ating pong dakilang Ama. Dahil kapag ikaw ay naniwala at sinampalatayanan mo yung kanyang isinugo, ang iyong sinampalatayanan ay ang ating dakilang Ama.
Yan po yung isang hiwaga na dapat nyo pong malaman. Bakit? Hindi nyo po ba alam na ang Ama at ang ating Panginoong Hesukristo, sila ay isa. Nakasulat po yan sa Juan Kapitulo 10, talatang 30. Ako at ang Ama ay isa. Yan po yung hindi mapaniwalaan ng sangkatauhan nung kapanahunan niya na ang Ama ay nasa Panginoong Hesukristo. Ang Diyos ay nasa Kanya. Sige po, magbibigay po ako ng patotoo na itinuro po sa atin ng pastor. Nandito po sa Juan Kapitulo 14, talatang 10. Dito po ay malalaman ninyo na ang Ama pala, ang kanyang ginagamit ng kanyang kapanahunan, ay walang iba kundi ang ating Panginoon Hesukristo. Ayan po, nagtiktik po yung butiki. Juan Kapitulo 14, talatang 10. Hindi ka baga nananampalataya na ako'y nasa Ama, at ang Ama ay nasa akin. At ang Ama ay nasa akin. Ang mga salitang aking sinasabi sa inyo'y hindi ko sinasalita sa aking sarili, kundi ang Ama na tumatahan sa akin ay gumagawa ng kanyang magawa. Kaya po pala ang Panginoong Hesukristo ay nakagagawa ng mga gawang makapangyarihan dahil ang Ama ay sumasa Kanya. Alam niyo po bang hiwaga nito? Na hindi maalaman ng iba't ibang mga oral na ang Panginoong Hesukristo pala ay isang medium evangelista. Sino kaya nakakaintindi ng ibig sabihin ng isang medium evangelista? Sa may mga malalalim po na kaalaman sa mga usaping spiritual, alam niyo po ang ibig sabihin nito. Pero sa mga hindi nakakaalam na mga hiwaga ng kasulatan, alam ko po medyo mahirapan po kayo. Dahil pasensya na po, medyo mataas na po talaga yung pinapaaral sa amin ng pastor at ng ating pong Panginoon sa lahat ng mga tao. Dahil kailangan na po talagang maalaman ng sangkatauhan ang mga bagay na ito, na itong mga hiwaga na natatago sa banal na kasulatan, kailangan na po itong mahayag. Tuloy po natin. Hindi ka baga nananampalataya na ako'y nasa Ama at ang Ama ay nasa akin. Dahil kung hindi po nananahan ng Ama sa ating Panginoon Hesukristo, wala po siyang magagawa. Dahil ang nakalagay po sa banal na kasulatan, kung kayo'y hiwalay sa akin ay wala kayong magagawa. Yung ibig sabihin, kung wala sa atin ang Ama, o kahit sa akin po, kung wala sa akin ang Ama, hindi po ako makapaghahayag sa inyo. Kung wala sa akin ang Banal na Espiritu, hindi po ako makapaghahayag sa inyo ng mga ganitong bagay. Wala po akong alam sa banal na kasulatan. Dahil hindi ko po pinag-aralan ang ganitong pangangaral ng banal na kasulatan. Hindi ka baga nananampalataya na ako'y nasa Ama at ang Ama ay nasa akin. Ang mga salitang aking sinasabi sa inyo, hindi ko sinasalita sa aking sarili, kundi ang Ama na tumatahan sa akin ay gumagawa ng kanyang mga gawa. Naniniwala po ba kayo na ang tao pala ay pwedeng maging tahanan ng Diyos? Eto po, basahin po natin tuloy natin sa 14:21, babalikan po natin yan. 21 hanggang 23. Ang mayroon ng aking mga utos sa tinutupad ang mga yaon ay siyang umiibig sa akin. At ang umiibig sa akin ay ibigin ng aking Ama, at siya ibigin ko at ako'y magpapakahayag sa kanya. Kaya po dito sa kaharian ng langit na kami na mga tunay na lingkod ng ating pong Panginoong Hesukristo, nagpapakahayag po siya sa amin. Ito nga po yung sinasabi ko sa inyo, na kung hindi po dahil sa Kanya, hindi po ako makapaghahayag sa inyo. Dahil wala nga po akong alam sa mga ganitong gawain.
Siya po yung gumagawa at nagsasalita ng mga bagay na ito kung paano pong sinasabi ito ng Panginoong Jesucristo nung kapanahunan niya. Kaya ganun ko rin po ito pinatututuhanan sa inyo na Panginoong Jesucristo po talagang buhay magpakailanman. At ako na po yung buhay na magpapatotoo sa Kanya. At siya ibigin ko at ako'y magpapakahayag sa Kanya. Kaya nga po ito yung sinasabi namin na kanino ba natupad itong Juan Kapitulo 14, talatang 21. Ito po yung natupad sa mga tunay niyang lingkod na sa Kanya'y umiibig at gumagawa ng Kanyang mga gawa. Tuloy po natin dito sa 11. Magsisampalataya kayo sa akin na ako'y nasama at ang Ama ay nasa akin, o kung di kayo ay magsisampalataya kayo dahil sa mga gawain. Kaya nga po yung mga ginagawa ng ating pong Panginoong Jesucristo, siyang ginagawa rin po namin. Nangangaral, nanggagamot, at kung saan pong bayan kami nagmimisyon. Dahil iyon po, utos po niya sa amin yan. Kaya nga po ito yung sinasabi namin na hindi po kami gumagalaw hanggat wala po siyang inuutos sa amin. Kung meron po mga kailangan puntahan na misyonan, pupuntahan po namin yan. Dahil yan po talagang inutos ng Panginoon sa amin na babalikan po natin yan mamaya, yung inutos sa amin. Katotohanan sinasabi ko sa inyo, ang sa akin ay sumasampalataya ay gagawin din naman niya ang mga gawang aking ginagawa at lalong dakilang magawa kaysa rito ang gagawin niya sapagkat ako'y paroroon sa Ama. Kaya nga po itong sinasabi po sa inyo, kung wala po sa iyo yung mga biyaya at kapangyarihan, hindi mo po masasabi na ikaw ay tunay na lingkod ng Diyos. Dahil ang isang Kristo po sa ating kapanahunan ngayon, nasa Kanya po yung karunungan at kapangyarihan ng Diyos. Yan po ang tunay na Kristo, karunungan at kapangyarihan ng Diyos. Kaya kung ito po ay sumasa iyo, na ikaw ay sinasabi mo na ikaw ay lingkod ng Diyos, alam niyo po ba kung bakit kailangan magkasama itong karunungan at kapangyarihan? Dahil halimbawa ikaw ay isang misyonero na itinalaga ng ating Panginoon Jesucristo, pagkakalooban ka po niya ng mga biyaya at kapangyarihan upang ikaw ay makapagpagaling ng mga taong may sakit at karamdaman. Alam po yan ng lahat ng pamilya ko na wala po akong alam sa mga ganitong bagay. Wala po akong alam sa mga ganitong gawain. Wala po akong alam sa mga panggagamot. Pero bakit po lahat ng mga bagay na ito ay nagagawa ko ngayon? Dahil ang Panginoon po ang nag-utos at kami po na Kanyang mga lingkod ay binigyan niya po ng kapamahalaan na makapagpagaling din naman ng mga taong may sakit at karamdaman. Dahil ito nga po yung sinasabi natin at binasa natin, ang sumasampalataya sa Kanya ay gagawin din naman niya ang mga gawang Kanyang ginagawa. Kaya po sa mga nagsasabing sila daw, ang mga pastor, na sila daw yung umiibig sa Panginoong Jesucristo, kailangan po maging kumpleto po ang Kristo sa inyo. Kailangan po, kapag nandyan yung kapangyarihan, kailangan nandyan din yung karunungan. Kaya nga po Kristo, karunungan at kapangyarihan ng Diyos. At ito po ay ipagkakalob sa inyo ng Panginoon kung makikita niya ang inyong puso na kayo ay handa talagang maglingkod sa Kanya, na maglilingkod kayo sa Diyos ng walang pag-iimbot sa inyong kapwa, na lalong-lalo na po sa lahat ng mga manggagamot, sa lahat po ng mga manggagamot, panawagan ko po sa inyo, huwag po kayong maniningil ng sobra sa inyo pong mga ginagamot. Dahil ang utos po ng Panginoon, ipinagkaloob sa iyong walang bayad, ay ibigay mong walang bayad. Dahil
sa oras po na ginawa ninyo at nagpayaman kayo, yung mga pagbibenta-benta niyo ng mga mamahaling mga anting-anting, Diyos ko po, tandaan niyo po yung yung inyo pong mga biyaya at kapangyarihan ay ginamit niyo po sa pananamantala sa inyo pong mga pasyente. Basahin niyo po yung nasa Mateo Kapitulo 7 talatang 21. Alam niyo po ba na sila, yung mga manggagamot na yan, na mga namera ng mga tao, sila po ang sinabihan niya ng Panginoon. Magsilayo kayo, kayong mga manggagawa ng katampalasanan. Yung pong mga taong nagpapabayad na mga mahal sa mga pasyente, maawa po kayo sa mga pasyente po ninyo. Hayaan nyo po sila yung magkusa. Kung ano yung bukal sa kanilang puso, na sila'y magbibigay sa inyo, hayaan nyo po sila. Huwag nyo po silang presyohan. Alam nyo po, ang sabi ng Panginoon, tinanggap nyo na ang sa inyo'y ganti. Kung nagpabayad ka ng mahal sa iyong pasyenteng ginagamot mo, yun daw gantimpala mo sa langit, nakuha mo na. Kaya pagdating mo sa langit, wala ka ng gantimpala, diretso ka doon sa mainit na apoy. Sa dagat-dagatang mainit na apoy. Kung hindi ka magsisisi at magbabago. At sana po, sa lahat ng mga manggagamot, huwag po kayong basta-basta gamot ng gamot lang. Ituro nyo po sa lahat ng inyong mga ginagamot kung bakit sila ay pinarurusahan ng ating pong Panginoong Diyos. Dahil ang lahat ng mga may sakit at karamdaman, sila po ay mga pinarusahan ng Diyos. Kailangan pong maipaunawa nyo sa kanilang lahat na sila ay binigyan ng mga sakit at karamdaman dahil marami silang mga nagagawang mga pagkakamali at pagkakasala sa harapan ng ating pong Panginoon at ng ating pong dakilang Ama. Na kung hanggat maaari po, ituro ninyo ang 10 utos. Huwag po kayong basta gamot ng gamot lang. Kung maaari lang po. Dahil panahon na po ito ng pagbabago. Panahon na po na ang lahat ng mga tao ay magkaroon na ng karunungan. Karunungan na maalaman ang mga hiwaga at misteryo ng banal na kasulatan. Kailangan na pong maalaman ng mga tao kung sino baga ang Kristo sa ating kapanahunan ngayon. Na maalaman na ng mga tao kung sino yung tunay at dapat na maghari sa sangkatauhan. Para matigil na po itong lahat ng mga kaguluhan, para matigil na yung lahat ng mga patayang nangyayari. At sa lahat naman po ng mga Katoliko, matagal na po namin iniaaral ng pastor. Kaming dalawa, araw-araw po kami naghahayag. Pumailang lang na po ang aming tinig sa iba't ibang panig ng mundo. Bakit hindi nyo man lang kami pakinggan na kami ay nangangaral ng katotohanan ng mga bagay-bagay na makapagtuturo sa inyo upang kayong lahat ay magkaroon ng kaligtasan sa ating pong kapanahunan ngayon na ang lahat ng mga kaparusahan, mga salot, mga sumpa, lahat ng galit ng Diyos ay naibulaos na po sa sangkalupaan. Ewan ko lang po ba sa mga tao bakit parang hindi man lang kayo nakakaramdam ng takot sa mga nangyayari at nagaganap sa ating pong kapaligiran. Kung titingnan nyo po yung iba't ibang panig ng bansa, hindi nyo po ba napapansin na lahat ng mga bansa ngayon na hindi naniniwala sa Diyos, alam ko po may mga pananampalataya kayo.
Alam ko na sinasabi nyo, sumasamba kami sa Diyos. Nananalangin kami. Kilala namin si Jesus. At kilala namin yung dakilang Ama. Alam nyo po yung sabi ng Panginoon? At ang sabi pa nga ng iba, nagsasamba naman kami. Nananalangin nga kami gabi-gabi. Ito po ang sinabi ni Propeta Isaias sa lahat ng mga tao. Ito po, babasahin po natin sa Aklat ng Marcos, Kapitulo 7, talatang 6 hanggang 9. Sana po ay lahat ng mga maririnig niyo sa akin, kapulutan niyo po ito ng aral. Dahil hindi po ako magsasalita sa inyo para po ako magpasikat sa inyo, hindi po. Nagbibigay lang po ako ng mga kaalaman na mga natutunan ko po sa pastor at sa mga banal na espiritu na bumababa po dito upang ang lahat ng mga tao ay magkaroon po ng kaligtasan. Dahil sino po ba ang makapagsasabi kung bukas, sa makalawa, o sa mga susunod na araw ay kung buhay pa ba tayo? Eto po, nakikita nyo ba yung panahon natin? Yung mga pag-ihip-ihip ng hangin na yan na hindi natin alam kung bukas sa makalawa, baka nilubog na pala tayo ng tubig. Marcos Kapitulo 7, talatang 6 hanggang 9. At sinabi niya sa kanila, mabuti ang pagkahula ni Isaias tungkol sa inyong mga mapagpaimbaw. Ayon sa nasusulat, ang bayang ito'y ginagalang ako ng kanyang mga labi, datapwat ang kanilang puso ay malayo sa akin. Datapwat walang kabuluhan ang pagsamba nila sa akin, na nagtuturo ng kanilang pinakaaral ng mga utos ng tao. Tingnan nyo naman po, pag sinabi kasi ng mga pari, o kung sino mang pinakamataas na pari, sige yung rebulto, ipila nyo dyan sa kalsada. Alam nyo po ba na yung ginagawa nyo na yan na pagpuprosesyon ng mga samot-saring mga rebulto, wala pong kabuluhan yan sa harapan po ng dakilang Ama. Nagkakasala lang po kayo. Ito po yung mapait na katotohanan na dapat niyo po itong malaman. Hindi po ako nanunuligsa sa inyo. Kailangan nyo na po itong maalamang lahat ng mga tao at lahat ng mga katoliko at lahat ng mga pari. Kailangan na pong lumabas ang katotohanan na ito na dapat lang matapos na yung ginagawa niyong pagsamba sa mga rebulto. Dahil hindi po yan ang pagsamba na tinuro sa atin ng ating Panginoong Jesucristo. Napakalayo po ng pagsamba na itinuturo po sa atin ng mga pari. Ng mga rebulto ay ating sasambahin, hahalikan. Ng mga rebulto ay ating yuyukuran, na siyang kinagagalit ng ating dakilang Ama sa sangkatauhan, na ang mga tao ay sumasamba sa mga rebulto, humahalik, yumayakap. Ewan ko ba? Hindi nyo ba alam ng ating dakilang Ama ay nanilibugho? Ang ating Ama ay seloso, na kung sakali na makikita niya kanya na ikaw ay yumayakap, humahalik sa isang rebulto, galit na galit sa iyo ang iyong asawa, sapagkat ang ating asawa ay ang ating dakilang Ama na siyang nanilibugo sa atin. Sige, basahin po natin sa Exodo Kapitulo 20, talatang 5. Huwag mong yuyukuran sila. Napakaliwanag po, di po ba? Sa lahat ng mga pari, makinig kayo lahat sa akin kung hindi niyo alam to. O nagtatanga-tanga lang kayo. Nagkukunwari kayo, hindi niyo alam to, pero alam niyo to. Huwag mong yuyukuran sila o paglilingkuran man sila, sapagkat akong Panginoon mong Diyos ay Diyos na mapanibughuin,
na aking dinadalaw ang katampalasanan ng mga magulang sa mga anak hanggang sa ikatlo at ika-apat na sali ng lahi ng mga napupuot sa akin. Kapag pala ikaw ay nakita ng ating dakilang Ama na nakaluhod sa harap ng isang rebulto na yumayakap, humahalik, na kung ano-anong ginagawa, pinaglilingkuran mo yung rebulto, pinagaganda mo, galit na galit sa iyo ang ating dakilang Ama. Kailangan mo na po itong maalaman. Isa ito sa ikinagagalit ng Diyos sa sanlibutan, na kung ititigil mo na, mababawasan po ang kanyang galit sa sangkatauhan. Kaya nga po ito yung sinabi ni Propeta Isaias. Tuloy po natin. Nilisan ninyo ang utos ng Diyos. Hindi po ba napakalinaw? Huwag mo yuyukuran sila o paglilingkuran man sila, sapagkat ang Panginoon mong Diyos ay Diyos na mapalibughuin. Hindi po ba't yan ay utos? Kaya nga po sabi talagang tumugma ang talagang sinabi ni Propeta Isaias. Nilisan ninyo ang utos ng Diyos at inyong pinangahawakan ang salit-saling sabi ng mga tao, ang mga itinuturo ng mga paring mali. Yan po yung ating pong sinusunod. Sino ba ang dapat natin sundin? Ang Diyos ba o yung mga pari o yung mga tao? Sino susundin natin? Tanda po natin lagi na tayo ay may katungkulan sa ating pong dakilang Ama, na ang ating pong katungkulan ay ang sumunod sa lahat ng mga pinag-uutos ng ating pong Panginoon at ng ating dakilang Ama. Yan po yung buong katungkulan nating mga tao. Kaya tayo sinilang dito sa sanlibutan. Hindi po tayo kailangang sumunod sa kanino mang tao. Kahit iutos pa yan ng Papa ng Roma, wala pong kabuluhan ng utos ng Papa ng Roma na yan. Ang sundin mo kung ano ang inuutos ng ating pong dakilang Ama. Dahil siya lamang ang dapat natin sundin. Hindi po ba napakaliwanag? Ano sinabi dito? Nilisan ninyo ang utos ng Diyos. Ano ba ang mapapala natin kung susunod tayo sa mga utos ng tao? Nagkakasala po tayo sa ating pong dakilang Ama. Sabihin natin, siya yung pinaka-pangulo ng buong mundo. Tapos, binali mo yung kanyang utos. Alam niyo po ba ng utos ng hari, kailanman ay hindi mababali? Na kapag ikaw ay sumuway sa utos ng hari, pugot ulo mo. Ano kaya ang gagawin sa iyo ng dakilang Ama kung makikita kanya na ang kanyang mga utos ay iyong sinusuway? Kaya nga po ito yung sinasabi namin, wala pong pari at Papa ng Roma na nakarating sa kalangitan. Kaya po sana ay maalaman ito ng lahat ng mga Katoliko. Inililigtas lamang po namin kayo sa pagkakasala na kailangan na po itong mahayag sa sangkatauhan. Yung ginagawa ng mga paring Katoliko, wala po silang pakialam kahit kayo ay maligaw. Ang pakialam lamang nila ay yumaman sila ng yumaman. Wala po silang pakialam. Kahit ang mga kaluluwa ninyo ay mapuntang lahat sa impyerno. Alam niyo po ba kung bakit nasasabi ko itong lahat ng mga bagay na to? Inutos po yan ng Panginoon sa amin na kami raw ay magsalita na ng mga lamangkati sa lahat ng mga tao at gamitin namin ang pamalong bakal. Dahil nga raw po sa sobrang titigas ng ulo ng sangkatauhan na kapag tinuturuan mo ng tama, magagalit pa sa'yo. Sa lahat ng mga Catholic defender, pakinggan niyong mabuti ang sinasabi ko. Ang may pakinig ay makinig. Dahil panahon na para maalaman nyo
yung inyong mga ginagawa. Yung mga itinuturo nyo sa sangkatauhan. Napakarami nyo na po mga taong mga iniligaw. Maawa kayo sa mga kaluluwa. Humihingi po sila ng katarungan. Dahil hindi nila sa pagkaalam ng katotohanan, ang itinuro ninyo sa kanila ay lason. Alam ko po na masakit para sa inyo ang katotohanan, subalit ang katotohanan ang sa inyo ay magpapalaya. Tandaan po ninyong lahat, nasa oras na ikaw ay makita ng ating dakilang Ama na nakaluhod sa harap ng mga ribulto, kahoy, marmol, ginto, pilak, chalk, plastic, bakal o kung ano man na inanyuan ng mga santo't santa. Napakalinaw po yung ating pong binasa. Ulitin ko po, ulitin po natin to. Exodo Kapitulo 20, talatang 5. Huwag mong yuyukuran sila o paglilingkuran man sila. Ano po ginagawa ng mga tao? Pinapagpatahin nila ng mga mamahaling damit. Yung mga ribulto nila ay ang dami pong pulubi. Doon sa Quiapo, yan ang bilan nyo ng mga damit. Bihisan nyo yung mga damit ng yung mga pulubi. Sila yung bihisan nyo at hindi ang mga ribulto na yan. Pagkamamahal pa naman ang mga damit ng mga yan, ng mga ribulto. Pagpapatahin nyo sila ng, pagagawa nyo sila ng isang napakagandang karo. Palalagyan nyo ng mga napakagandang mga ilaw. So, sobrang mamahal. Alam nyo po, yung ginagastos nyo dyan, ipamigay nyo po yan sa mga mahirap. Baka sakaling kalugdan pa kayo ng ating pong dakilang Ama. Sinasayang nyo lang po yung inyong mga kayamanan. Kung iyan ay pagkakalob nyo sa mga mahirap, sa mga pulubi, na walang maisuot na damit, walang makain, yang milyon-milyon na yan ay ginugugol ninyo sa pagpapatayo ng mga ribulto at karo. Kawawa po ang kahihinatnan ninyo na gumagawa ng mga ganitong bagay. Sana po ay maunawaan ninyo na itong aking sinasabi para matapos na po yung pagkaligaw ng lahat ng mga tao. Ito na po kasi yung tamang panahon na kailangan ng mahayag sa sangkatauhan yung mga ginagawa ng mga naunang mga mangangaral sa nangaral sa atin kung bakit ang mga kaluluwa ay nagdadagsaan po dito sa Karya ng Langit tuwing November 1. Yung mga kaluluwa ng mga taong inyong pinangangakuan ng kaligtasan. Iba't ibang relihiyon na nangangako sa mga tao ng kaligtasan. Pasok ka dito, ligtas ka. Pag nakapasok naman, walang abuloy, walang kaligtasan. Subalit kapag ang miyembro nila'y namatay, nandito pa rin sa Karya ng Langit. Sino pa ang nagliligtas? Ang pastor po at ang mga arkanghel sa pangunguna ni Kagalang-galang San Miguel Arkanghel. Kaya nga po nung nakaraang November 1, bakit walang pumunta dito ng mga taong may third eye? Ayaw nyo mahayag yung katotohanan ito? Dahil kayo mismo ang magpapatotoo niyan at hindi kami. Lalong-lalo na kung saan kayong pananampalataya nakapaloob. Makikilala nyo kung sino yung mga pananampalataya kasama ninyo. Magpapakilala po yan sa inyo. Alam nyo po ba mga kapatid sa pananampalataya, kapag nakita kayo ng ating pong dakilang Ama na sumasamba sa mga ribulto, ay sumpa po ang daranasin po ninyo.
Dahil ang itinuturo po sa atin ng ating pong Panginoon, kung pakikinggan nyo lang ang kanyang mga aral at ebanghelyo, hindi po kayo magkakaroon ng pagkaligaw. Napakalayo po ng itinuturo sa atin ng Panginoong Jesucristo. Bakit ayaw nating tanggapin ang mga ebanghelyo ng ating pong Panginoon? Na kung siyang tatanggapin nyo lang yung kanyang mga ebanghelyo, magkakaroon po ng pagbabago po ang ating bayan. Magkakaroon po ng pagbabago sa buong daigdig kung siya lamang ang ating paghahariin. Dahil ang Panginoon lamang ang may kakayahan na makapagbibigay ng kapayapaan at ang ating dakilang Ama. Walang sino mang tao na nagpanggap na hari, reyna, ang nakapagbigay ng kapayapaan sa buong daigdig. Tama po ba ako? Dahil sa dinami-dami ng mga nagtayo, ang mga hari at reyna, mga pangulo ng bansa, iba't ibang mga bansa, nagkaroon po ba ng kapayapaan sa buong daigdig? Di po ba lalo lang nagkagulo ang sandaigdigan? Lalo lang naging magulo ang mga bayan. Walang katapusang kaguluhan, walang katapusang patayan, walang katapusang digmaan, walang katapusang gera. Wala na pong katapusan ng kaguluhan. Dahil nga po, tanging ang Diyos lamang ang makapagbibigay sa atin ng kapayapaan. Walang iba. Ituloy po natin yung sa binabasa natin sa Marcos. Ang sabi pa po dito, nilisan ninyo ang utos ng Diyos at inyong pinangahawakan ang salit-saling sabi ng mga tao. Alam niyo po ba yung sinasabi po ni Propeta Jeremias? Sumpain ang tao na tumitiwala sa tao. Basahin niyo po yan. Jeremias Kapitulo 17, talatang 5. Pamagat na pamagat pa lang po. Sige na nga, ituloy natin yan. Jeremias Kapitulo 17, talatang 5. Mga kapatid sa pananampalataya, alam ko po na masakit sa pandinig ninyo yung aking pong mga binibitawang mga salita. Dahil alam naman po natin na bawat katotohanan na maririnig nyo, talagang ito po ay tatama sa inyong mga puso at susugat. Subalit, pagkatapos naman po nito na ito'y maghilom, ay maalaman ninyo ang katotohanan. Na mga katotohanan ito ang magpapalaya sa ating lahat sa pagkabihag sa mga maling pananampalataya. Ang Panginoon lamang ang dapat na pagtiwalaan. Ganito ang sabi ng Panginoon, sumpain ng tao na tumitiwala sa tao at ginagawang laman ang kanyang bisig, at ang puso ay humihiwalay sa Panginoon. Gawa nga po ng ang pinaniniwalaan natin ay puro tao. Kagaya na lamang po ng mga inutos sa atin ng mga pari. Sige, iprosesyon nyo yung mga rebulto na yan. Ano po ba ang nagawa sa sangkatauhan ng pagpuprosesyon nyo ng mga rebulto? Di po ba't wala? May mga napapahamak pa nga. Na kapag yung rebulto ay nahulog sa karo, may mga tinatamaan, nasusugatan, nasasaktan. Yung po sa Quiapo, ilang po bang mga buhay ang nangawala kapag ka nagkakaroon ng piyesta ng Quiapo? At ilang mga tao ang mga nasusugatan, nasasaktan. Dahil lang sa mga rebulto na yan, na inyong mga sinasamba. Hindi nyo matanggap na sinasamba ninyo. Pero yun talaga ang katotohanan. At sinabi niya sa kanila, totoong itinakwil ninyo ang utos ng Diyos. Di po ba napakaliwanag kasi ng binasa natin? Sa Exodo 20, lahat po ng sinasabi ni Propeta Isaias talagang totoo. At
sinabi niya sa kanila, totoong itinakwil ninyo ang utos ng Diyos. Ano po ba ang utos ng Diyos? Ulitin ko po. Huwag mong yuyukuran sila o paglilingkuran man sila, sapagkat akong Panginoon mong Diyos, nagpapakilala na ng Ama. Sambay niyo ako sa Espiritu at katotohanan na siyang tinuturo sa atin ng ating pong Panginoong Jesucristo. Napakalinaw po mga kapatid sa pananampalataya na nadaya ang ating mga puso ng mga naunang nangaral po sa atin. Kaya po huwag po kayong magtaka. Napakarami po mga kaluluwa ang hindi nakakarating sa kalangitan. Lalong-lalo na po yung mga ginagawa ng mga pari. Isipin nyo na lamang po kapag nagbabasbas sila ng mga patay. Ngayon, anak, kasama ka na ng ating Panginoong Diyos sa kalangitan. Tapos yung palang namatay, ay pinagbabaril pala ng pulis dahil isang rapist o gumawa ng isang heinous crime. Tapos babasbasan ng pari. Ngayon, anak, kasama ka na ng ating Panginoong Diyos sa kalangitan. Diyos ko po. Anong klase pong mga kasinungalingan itong nangyayari sa ating pong bayan? At sinabi niya sa kanila, totoong itinakwil ninyo ang utos ng Diyos upang maganap ninyo ang inyong mga salit-saling sabi. Kita nyo naman po, talagang hindi natin sinusunod ang mga utos ng Diyos. Ang sinusunod natin kung ano yung mga pinag-uutos ng mga namumuno. Pag sinabi ng mga pare, sige na, i-prosesyon nyo na yan, mga ribulto na yan, lahat ng mga tao, payukurin nyo lahat. Isa po ako sa gumagawa niyan. Kapag ako nakakakita ng ribulto nung bata pa ako, lahat ng mga ribulto na dadaan sa harap ko, nag-aantanda akong ganyan, yung muyo ko ako ganyan. Hindi ko alam. Lahat pala naman ginagawa kong yun ay puro walang kabuluhan sa harapan ng dakilang Ama. Dahil napakaliwanag po ang tinuturo po sa atin ng ating pong Panginoon, ng ating Ama ay ating sasambahin sa Espiritu at katotohanan, sapagkat tinahanap ng Ama gayon na maging mananamba sa Kanya ang Diyos sa Espiritu, at ang mga sa Kanya nagsisamba ay kinakailangang magsisamba sa Espiritu at katotohanan. Ano po ang kaibahan ng tinuturo ng mga pari at itinuturo ng ating Panginoong Jesucristo? Yan, nagtiktik po yung butiki. Ibig sabihin, yung lahat ng aking mga sinasabi at sinasalita ko sa inyo ay kinakatigan sa kalangitan, na dapat na pong mahayag ang tunay na pananampalataya ng ating Panginoon, na ang ating Ama ay ating sasambahin sa Espiritu at katotohanan at hindi sa ribulto. Juan, Kapitulo 4, talatang 22 hanggang 24. Ulitin ko po ito sa inyo hanggang sa kayong lahat na mga Catholic defender ay madurog na, para tumigil na kayo at wala na kayong mailigaw pang mga tao. Dahil kayo ang nagiging dahilan ng pagkaligaw ng milyon-milyong mga tao sa buong Pilipinas at sa buong mundo. Kaawa-awa ang mga taong napapaniwala ninyo sa inyong mga kasinungalingang pangangaral. Kaya nga po ang sabi ni Propeta Malakias, ang lahat ng mga di banal na mga mangangaral tinutulan na ng Diyos. Datapot kayo na mga Catholic defender, binigyan ba kayo ng authority ng Diyos na mangaral? Dahil yun po ang sinabi ni kagalang-galang Apostol San Pablo. Paano raw kayong makapangangaral kung hindi naman kayo mga isinugo?
Kaya po pala napakaraming mga tao ang nangaligaw at maraming mga kaluluwa ang hindi nakarating sa kalangitan. Dahil sa dami ng mga taong nangaral na ang hangad ay kumita lang. Si Apostol San Pablo rin po nagsabi niyan. Dahil sa inyong mga maiinam na mga pananalita at maiinam na mga talumpati ay dinadaya ang mga puso ng mga walang malay. Dahil kayo raw po ay hindi nagsisipaglingkod sa Kristong Panginoon, kundi sa inyong mga sariling tiyan. Si Apostol San Pablo po nagsabi noon na hindi ako. Baka sa akin kayo magalit. Sige, magdemanda nyo si Apostol San Pablo. Inuulit ko lang yung mga sinasabi ng mga banal dahil ganyan po kami. Kung ano yung mga sinasabi ng Panginoon para pa kumpleto, sige, basahin natin. Roma, sige po, isulat po ninyo. Roma, Kapitulo 16, talatang 17 hanggang 18. Para po malinaw para kompletos ricados. Ipagkakalog ko sa inyo kung paanong sinabi ni kagalang-galang Apostol San Pablo, ay gayon ko rin ito sasalitain sa inyo. Ngayon pinamamay ko sa inyo mga kapatid, natandaan na ninyo yaong mga pinanggagalingan ng pagkakabahabahagi at ng mga katitisuran laban sa mga aral na inyong nangapag-aralan, at kayo'y magsilayo sa kanila. Tingnan nyo po, si Apostol San Pablo, pinalalayo na po kayo sa mga nagtuturo ng mga gantong bagay, ng mga rebulto raw sambahin, halikan, yakapin. Diyos ko po, hindi nyo po ba susundin si Apostol San Pablo? Sino po ba si Apostol San Pablo para sundin natin? Hindi po ba si Apostol San Pablo isang mananampalataya ng ating Panginoong Jesucristo na dating Romano Katoliko? Alam niyo po, si Apostol San Pablo, napakatalino po talaga niyan. Alam niya na walang kaligtasan sa mga Romano Katoliko nung kapanahunan niya, kaya lumipat siya sa krusado ng ating Panginoong Jesucristo na krusado na pangkapayapaan at kaligtasan ng mga tao ng kapanahunan nila. Siya ay sumama sa krusado ng ating Panginoong Jesucristo, ang pananampalatayang Hudyo. Maliwanag. Totoo po yun. Romano Katoliko si Apostol San Pablo. Basahin niyo po yung kanyang buhay sa Aklat ng Mga Gawa, para po maalaman nyo yung mga katotohanan na to, at lahat ng mga tao, kailangan na po kayong magbasa ng banal na kasulatan dahil panahon na po para kayo ay mag-ipon ng mga kayamanan sa kalangitan. At huwag kayong mag-ipon ng kayamanan dito sa kalupaan dahil yan daw mga kayamanan na yan ay merong magnanakaw na baka pati buhay ninyo ay kunin nila para makuha lang yung mga kayamanan ninyo. Kaya tama yung sinasabi nating kapatid na Miss Lady Min, na kung yung mga kayamanan niya ay lumabas, baka yan pa yung pagsimulaan na mga kaguluhan lalo. Yung mga kayamanan na yan na pinagkakaguluhan ng iba't ibang mga tao at mga bansa na magpasa hanggang ngayon ay hindi pa rin lumalabas. Dahil, alam niyo kung bakit? Wala pang kapayapaan, wala pang pagkakaisa ang bayan at ang buong daigdig. Paano ibibigay ng ating pong dakilang Ama ang kasaganaan sa buong lupain kung ang lahat ng mga tao, marami po, nagagahaman sa kayamanan, na handang pumatay ng kanyang kapwa para lang ang lahat ng kayamanan, akin lahat yan. Tuloy po natin
sapagkat ang mga gayon ay hindi nagsisipaglingkod sa Kristong Panginoon, kundi sa kanilang sariling tiyan at sa pamamagitan ng kanilang mabubuting pananalita at may inam na mga talumpati ay dinadaya ang mga puso ng mga walang malay. Hindi po ba? Bakit po ba walang mga malay yung mga tao? Dahil maraming mga tao ang binabaliwala ang banal na kasulatan na hindi nyo po alam ng Biblia na yan na inyong binabaliwala, Diyos po yan. Ibig sabihin, ang Biblia na ating pong binabaliwala rin pala natin ng Diyos. Alam niyo po ba yung sabi ni Propeta Josue sa Biblia na to? Ang sabi po ni Propeta Josue, Kapitulo 1:8, ang aklat na ito ng kasulatan, ang aklat na ito ng kautusan ay huwag mahiwalay sa iyong bibig, kundi iyong pagbubulayan araw at gabi. Kita nyo naman po. Sino po kaya? Taas nga po ng kamay kung sino yung nagbabasa ng Biblia. Wala? Wala kahit isa? Kawawa naman ng ating po Panginoon. Wala man lang nakaalala. Hindi po ba sa bawat araw, sa bawat oras, yung mga biyaya ay pinagkakalob po niya. Yung magising ka lang po ng sa araw na ito, na ikaw ay humihinga pa, hindi po ba yan ay isang malaking biyaya na sa atin, na tayo sa bawat umaga ay gumigising pa tayo, na tayo mga humihinga pa. Sa bawat araw, kumakain tayo ng kumpleto. 3 beses sa loob ng isang araw, kumakain pa tayo ng kumpleto. Subalit yung iba, kumakain ng 10 beses yata isang araw. Subalit, wala man lang nakaaalaala sa ating pong Panginoon at sa ating pong dakilang Ama sa bawat biyaya na natatanggap natin sa bawat araw. Kailan natin naaalalahanin ang Diyos na nagbigay sa atin ng buhay at ang Diyos na nagbigay sa atin ng mga hininga. Ang aklat na ito na kautusan ay huwag maiwalay sa iyong bibig, kundi yung pagbubulayan araw at gabi upang yung masunod na gawin ang ayon sa lahat ng nakasulat dito, sapagkat kung magkagayoy iyong pagiginhawahin ng iyong lakad at kung magkagayoy magtatamo ka ng mabuting kawakasan. Hindi po ba napakaganda yung mga tinuturo po sa atin ng mga taong na banal na ito daw pong Biblia? Maawa naman po kayo sa mga Biblia ninyo, tanggalan nyo man lang, kahit yung tanggalan nyo na lang yung mga Biblia ninyo na mga inaamag na, mga nakadisplay sa mga bahay ninyo. Yung iba nakikita ko puro alikabik, yung mga alikabok sa ibabaw ng Biblia, pwede na pagtaniman ng kamote. Kawawa naman ang Diyos natin, hindi man lang natin naalala. Alam niyo po ba yung Biblia na yan, yung bawat verses ng Biblia na yan po yung pagkain ng ating pong mga kaluluwa. Kaya nga po sinabi ko sa inyo kanina, ilang beses kayong kumain sa loob ng isang araw? 3, 5, 4, o 10 beses isang araw? Yung katawang lupa mo, napapakain mo. Kailan mo pakakainin ang iyong kaluluwa? Kahit nga yung pagsisimba, hindi mo na rin nagagawa. Dahil sa sobrang pagkaabala mo sa bawat araw. O di ba may nalabag ka na naman bagong utos? 6 na araw ay ipinagkaloob sa iyo ng Panginoon. Subalit ang ika-7 araw ay Sabat sa iyong Panginoon. Ibig sabihin, yung isang araw na para sa Panginoon, ninakaw mo na. Ninanakawan mo pala yung Diyos. Alam nyo ba na yung hindi natin pagsimba, na yung ika-7 araw na para sa Panginoon, na ninanakaw pala natin yan. Nagkakasala po tayo sa Panginoon. Nasa 10 utos po kasi yan eh. Naigalang natin ang araw ng Sabat.
ng araw ng Sabat, yung pong ikapitong araw. Pati itong araw ng Sabat, pinagkakaguluhan nyo pa, pinagtatalon-talunan nyo pa. Hindi po ba yung araw ng Sabat ay araw ng pagpupulong? Kung anong oras po yan itinakda, mapalinggo, Lunes, Martes, Miyerkules, basta kung anong araw nyo itinakda yung araw ng Sabat, ang tinalian nyo sa lupa ay tatalian din sa langit. Yan po yung ibig sabihin niyan. Kung anong petsa nyo itinakda yung araw ng pagpupulong, yan po yung araw ng Sabat. Kaya hindi niyo po dapat yung pagtalunan. Diyos ko po, napakasimpleng bagay, kailangan pa pagtalunan. Tuloy po natin yung sa tinuturo po sa atin ng ating pong Panginoon. Na sana po ay na kung ito lamang po ang ating pong mga paghaharin sa ating buhay, yung mga inebanghelyo sa atin ng Panginoon. Napakagaganda po ng mga tinuturo sa atin ng Panginoon. Ang tanong ko lang po sa aking sarili, bakit ayaw na ayaw ng mga tao? Yung iba, hindi po lahat. Meron naman po, ayan, nagtitik-tik na naman yung butik. Napakaganda po ng mga tinuturo sa atin po ng Panginoon. Kaya nga po, nung COVID, talagang pinaglalaban po namin yan. Na kahit harangan kami ng mga pulis, sundalo, wala po nakapigil sa amin. Pati SWAT, hinarangan kami. Mapipigilan ba niya yung utos sa amin ng Panginoon? Na kami ay mangaral, manggamot, na aming ituro sa lahat ng mga tao. Ang lahat ng mga inuutos ng Panginoon. Yan po yung kanyang mga tinuturo sa amin na ikalat namin ang ebanghelyo sa lahat ng pinapal, na dapat na daw pong maalaman ng sangkatauhan yung kanyang mga iniaral sa sangkatauhan, na ang kanyang tunay na pananampalataya ay ang pananampalatayang pagsamba sa Espiritu at katotohanan. Basahin po natin Juan Kapitulo 4 talatang 22. Sinasamba ninyo ang hindi niyo nalalaman, sinasamba namin ang nalalaman namin, sapagkat ang kaligtasan ay nanggagaling sa mga Hudyo. Bakit daw po ba ang kaligtasan ay nanggagaling sa mga Hudyo? Dahil ang tunay po na pananampalataya ng ating pong Panginoong Hesukristo, ito po yung pananampalatayang Hudyo. Na ang pananampalataya pong Hudyo, sila po yung mga taong sumasamba sa Espiritu at katotohanan. Ano po yung mga sangkap nitong pananampalatayang Hudyo? Mababasa po natin yan sa unang Korinto Kapitulo 12 talatang 27 hanggang 28. Ito po yung tunay na iglesia na itinatag ng ating pong Panginoong Hesukristo nung siya po ay narito pa sa lupa, hindi po yung Romano Katoliko. Wala pong iglesyang tinatag na ganyan ng Panginoon na sumasamba sa rebulto. Ang tinatag po ng Panginoon Hesukristo ay ang iglesia na sumasamba sa Espiritu at katotohanan, at ito po yung kanyang mga katawan. Sa lahat po ng mga Romano Katoliko, ito po yung tunay na iglesia ni Kristo. Tingnan nyo po kung kompleto yung mga babanggitin ko sa inyo, at kung hindi po kompleto, isipin nyo na po na ang iglesia ninyo peke pala. Dahil ito po yung mga tunay na sangkap ng tunay na iglesia ni Kristo. At sa lahat din po ng mga iglesia ni Manalo, pakinggan nyo rin po ito kung nasa inyo ba yung mga sangkap ng tunay na iglesia ni Kristo. Ito po, unang Korinto Kapitulo 12 talatang 27 hanggang 28. Kayo nga ang katawan ni Kristo at bawat isa ay sama-samang mga sangkap niya, at ang Diyos ay naglagay ng ilan sa iglesia. Yung Diyos po ang naglagay, yung Diyos pala yung naglalagay sa isang iglesia. Una-una yung mga apostol. Apostol. Pangalawa, propeta. Sa lahat po ng mga pananampalataya, sa lahat ng reliyon, sino po yung may propeta sa inyo? Pangalawa yan. Sino may propeta sa inyo? Wala rin.
O sige, una-una yung mga apostol, ikalawa yung mga propeta, ikatlo yung mga guro, saka mga himala. Sa lahat po ng pananampalataya, sino yung mga may himala? Wala rin. O sige, wala. Saka mga kaloob na pagpapagaling, sa lahat po ng mga reliyon, sino po yung may mga kaloob na pagpapagaling para ang inyong mga miyembro ay hindi na tumakbo pa sa mga doktor, hindi na tumakbo pa sa mga ospital, at hindi na gumastos pa yung mga miyembro nyo ng mga mamahaling gamot. Dahil ang mga biyaya at kapangyarihan, ipinagkalupuyan ng ating pong Panginoong Jesucristo sa lahat ng kanyang mga mananampalataya. Patutunayan ko sa inyo yan. Sige, unahin natin yung Mateo Kapitulo 10. Mateo Kapitulo 10. Ito po, dahil ang tunay na mananampalataya ng ating pong Panginoon Jesucristo, pinagkakalooban po niya yan ng kapamahalan sa lahat ng mga sakit at karamdaman. At pinalapit niya sa kanyang 12 alagad at binigyan sila ng kapamahalaan laban sa mga karumaldumal na espiritu upang mapalabas nila at upang kanilang mapagaling ang lahat ng sari-saring sakit at lahat ng sari-saring karamdaman. Nagagawa po ba namin to? Nagagawa namin yan! Dahil sa tulong nila. Dahil ang pangako sa amin ng Panginoon, ako'y sumasa inyong palagi hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Kaya nga po ito yung sinasabi namin sa inyo, matagal na pong bumalik ang Panginoon. Matagal na po siya sa lupa. At meron po siyang inaalalayang tao. Walang iba kundi ang tunay na sugo ng Diyos sa ating kapanahunan ngayon. Ang pastor na ipinagkaloob po sa atin, na kakandili sa atin ang ating mga kaalaman at tunawa. Andito po siya sa kaharian ng langit. Linggo-linggo po nagpapakahayag ang Panginoon. Kaya nga po, mahirap paniwalaan na meron palang mga taong kinakausap yung Panginoon Jesucristo sa panahon natin. Kaya nga po ako nagpapatuto po sa inyo. Buhay na buhay po ako magpapatuto sa inyo na ang Panginoon Jesucristo matagal na po nakabalik. At meron po siyang taong mga ginagamit. Sila po yung mga bagong Kristo sa ating pong kapanahunan ngayon. Dahil nung kapanahunan niya na siya pinatay, yung mga gawain niya na hindi niya natapos, naghanap po siya ng mga tao na siyang tutulong po sa kanya na magpapalaganap ng kanyang ebanghelyo at gagawa ng mga gawa na kanyang ginawa. Di po ba yung binasa natin sa Juan Kapitulo 14, talatang 12? Yung gumagawa ng kanyang mga gawa, mga gawang kanyang ginawa. At isa pa pong matanda na dapat nyo pong malaman, sa mga tunay na mananampalataya po ng ating pong Panginoon Jesucristo, mababasa po natin yan sa Marcos. Lahat po ito, para maglabasa na po yung mga katotohanan na dapat nyo pong malaman. Na yung palang tunay na mananampalataya ng ating pong Panginoong Jesucristo, lahat po pala sila ay may mga tanda. Hindi lang po tanda sa noo. Yung sinasabi ko pong tanda sa noo, yun po yung sinabi sa aklat ng Apokalipsis Kapitulo 7. Hanggang sa aming matatakan sa kanilang mga noo ang mga alipin ng ating Panginoon, ng ating pong dakilang Diyos, ng ating dakilang Ama. Hindi na po gugunawin ang sandaigdigan. Kaya lang, makakaranas tayo ng samot-saring mga kaparusahan na talagang magpapalugmok sa bawat isa. Sino po ba yung may gusto ng mga kaparusahan? Wala, di ba? At lalakip ang mga tandang ito. Marcos Kapitulo 16, talatang 17. At lalakip ang mga tandang ito sa mga magsisampalataya. Magpapalabas sila ng mga demonyo sa aking pangalan. Magsasalita sila ng mga bagong wika. Ito po yung mga pagbaba ng mga banal na espiritu na buhat sa kaitaasan. Ang mga tinig ng mga banal na espiritu, maririnig nyo po yan. Buhat sa kalangitan, maririnig nyo ang tinig ng ating pong Panginoon. Maririnig nyo ang tinig ng ating pong Inang Birhen, Santo Niño, mga apostol, mga propeta. Dahil po may naghanda ng daan
May isang pastor na sugo ng Diyos. Malakis Kapitulo 3, talatang 1. Mahiwaga pong lahat yan. May isang pastor na naghanda ng daan na alam ko naman pong hindi nyo magagawa dahil wala po kayong authority na magawa itong mga bagay na ito. Dahil tanging sinugo lang po ng Diyos at sugo ng Diyos ang makagagawa ng mga ganitong bagay. Ang makapaganda ng daan. Sino po yung daan na inihanda ng pastor? Walang iba kundi yung mga propeta. Tabernakulo, luklukan, Apokalipsis Kapitulo 20. Nandun po yan, yung mga luklukan, mababasa nyo yun dyan. Sige, puntahan nyo yun. Magpapalabas sila ng mga demonyo sa aking pangalan, magsasalita sila ng mga bagong wika. Sila magsisiyawak ng mga ahas at kung magsinom sila ng bagay na makamamatay, sa anumang paraan ay hindi makasasama sa kanila. Ipapatong nila ang kanilang mga kamay sa mga may sakit at sila'y magsisigaling. So ito po pala yung mga palatandaan ng mga tunay na mananampalataya ng ating pong Panginoong Jesucristo na nakapaloob sa tunay na iglesia ng ating pong Panginoon. Ngayon, nahayag na po yung mga lihim na ayaw nyo pong ipaalam sa inyong mga miyembro na ang tunay palang pananampalataya na kinapapalooban ng isang tunay na iglesia ay mayroon palang apostol, guro, propeta, mga himala, mga kaloob na pagpapagaling, mga pagtulong at mga pamamahala at iba't ibang mga wika na mga banal na espiritu pala sa kalagitnaan ng pagpupulong, sa kalagitnaan ng inyong mga pagsamba. Kapag tumawag kayo ng Come Holy Spirit, I need you. Siyempre, tumawag kayo sa ating pong Panginoon. Bababa po yung Panginoon. Mangangaral siya, magre-revelasyon, mangangaral, manggagamot, at magbibigay ng mga biyaya at kapangyarihan sa kanyang mga tunay na lingkod. At kung meron po siyang nakitang isang banal na tao, tatawagin po niya yan. At pagkakalooban po ng tungkulin. Kaya po sa lahat po ng mga tao, kung maalaman nyo po yung ganitong klase at uri ng pananampalataya, ng tunay palang pananampalataya ay ginagabayan ng mga banal na espiritu nandyan sa karya ng langit. Ito pong karya ng langit na siyang pinakikilala namin sa buong sanlibutan. Nandito palang Ama, Anak at Espiritu Santo. Lahat po sila ay nagpapakahayag sa kanya mga tunay na lingkod dahil nandito ang tao na kanyang ginagamit, walang iba kundi ang pastor na kakandili sa atin ng ating mga kaalaman at unawa, ang tunay na sugo ng Diyos sa ating kapanahunan ngayon. Kaya mga kapatid ko sa pananampalataya, panahon na para tayo naman po ay magpakumbaba. Lahat po ng mga mangangaral, kung wala po kayong mga alam sa mga hiwaga, talinghaga at misteryo ng banal na kasulatan, kailangan nyo po ng isang pastor na sa inyo kakandili. Mabuti pa nga po si Brother Eli Soriano na ang sabi niya, kapag daw merong isang pastor na dumating o isang mangangaral na dumating na mas matalino at magaling kaysa sa kanya, magpapakumbaba daw siya. Kailan nyo po kaya gagawin yan? Ito lang naman po ang hinahanap sa atin ng Panginoon, na ang lahat daw po ng mga tao ay magpakumbaba. Lahat ng mga tao ay magsisi, magbago, at magbaliklog na po tayo sa ating pong dakilang Ama. Ito lang naman po ang hinahangad ng ating pong Panginoon, na siya ay kilalanin natin bilang hari ng mga hari. Kaya hindi po nagkamali si Pilato nang siya po'y pinako sa krus, na kanyang katawan ay nabayubay sa krus ng Kalbaryo, nang tubusin niya ang ating mga kasalanan, na ibinigay niya, na tayo binili niya ng kanyang sariling dugo. Inilagay po sa kanyang ulunan, Inri, hari ng mga hari, na siyang tunay, na siyang hari na dapat nating paghariin sa buong sangkalupaan.
Dahil kung ang Panginoon po ay maghahari, ito po yung magaganap. Zacarias Kapitulo 14, talatang 9. Ang paghahari ng Panginoon sa sanlibutan. Ito po yung magaganap. Dito na po darating ang divine government na sinasabi po ninyo. At ang Panginoon magiging hari sa buong lupa. Sa araw na iyon, magiging ang Panginoon ay isa at ang kanyang pangalan ay isa. Ang buong lupain ay magiging gaya ng Araba mula sa Geba hanggang sa Rimon na timugan ng Jerusalem, at siya'y matataas at tatahan sa kanyang dako mula sa pintong bayan. So pinakikita po rito na lahat daw po ng mga bansa ay darating sa ating pong bansa. Dahil na po kikilalanin po tayo na ang ating pong Panginoon at ang dakilang Ama ay makikilala po tayo hindi po sa kayamanan. Makikilala tayo na ang bansang Pilipinas ang ginawang ang Pilipinas po ay nakatakdang gawing paraiso. Yan po ay nakatala sa aklat ng Apokalipsis Kapitulo 22. Ang tinutukoy po doon ay ang bansang Pilipinas. Yung mga pulo ng mga dagat, na yung mga pulo-pulo na puro napapalibutan ng mga ilog, mga dagat. Hindi po ba ang ating bansang Pilipinas ay puro pulo-pulo? So yun po yung tinutukoy dyan na gagawing paraiso ng ating pong Panginoon. Yan po tayo kikilalanin ng ating pong bayan ay ginawang bayan ng Diyos. Sana po lahat ng mga tao nakikinig sa aking tinig, anuman ang iyong lahi, anuman ang iyong pananampalataya, anuman ang iyong relihiyon, anuman ang kinagisnan mong kaugalian, mag-ikaw man ay Iglesia ni Cristo, mag-ikaw man ay Katoliko, maging ikaw man ay born again, o kung anumang pananampalataya na meron ka, siguro naman po ay panahon na para po tayo ay magkaisang lahat. Dahil magaganap po ang nakahula po, o yung sinasabi sa Deuteronomio Kapitulo 4, talatang 10. Bababa po ang ating pong dakilang Ama. Lahat po ng mga bayan, kailangan pong magtipon-tipon na. Lahat ng mga pinili ng Diyos, lahat ng mga taong tinawagan ng Diyos, kailangan na po nating magtipon-tipon na. Magtipon-tipon po tayo dito sa kaharian ng langit, dahil pabababain po ng pastor, dahil meron po siyang inihandang daan. Pabababain ng ating pong pastor ang ating pong dakilang Ama, upang ang ating dakilang Ama ay makapaghayag, manig ng sangkatauhan ang kanyang tinig buhat sa kaitaasan. Yan po ang magaganap. Ayan po, nagtiktik yung butike. Kailangan na po itong maganap sa ating pong kapanahunan. Kung nagawa po ito ni Propeta Moises nung kanyang kapanahunan, dahil ang ating po, basahin na nga po natin, Deuteronomio, Kapitulo 4, huling mensahe na po ito. Deuteronomio, Kapitulo 4, talatang 10. Yung araw na ikaw ay tumayo sa harap ng Panginoon mong Diyos sa Horeb, nang sabihin sa akin ng Panginoon, papagpisanin mo sa akin ang bayan, at aking iparirinig sa kanila ang aking mga salita, upang sila'y mag-aral na matakot sa akin sa lahat ng araw na kanilang ikabubuhay sa ibabaw ng lupa, at upang kanilang maituro sa kanilang mga anak. Yan po ang magaganap. Kaya lahat po ng mga walang hiya, mga halangang kaluluwa, mga taong gumagawa ng masama, lahat po yan
ay lilinisin ng ating pong dakilang Ama. Lahat po sila ay aalisin sa sandaigdigan kung ayaw nilang magsisi at ayaw nilang magbago. Lahat na mga gumagawa ng masama sa kanyang kapwa, kanya pong lilinisin ang sandaigdigan. Kanyang aalisin ang lahat na mga gumagawa ng kasamaan. At ang mga matitira na lamang ay yung mga taong yung sinasabi ni Propeta Malakias na hinahanap ng ating pong Panginoon ang bayang makadiyos. Alam niyo po yun? Sino kaya yung mga bayang makadiyos? Kaya po mga kapatid sa pananampalataya, kailangan po itong maganap na. Lahat ng mga tao ay magtipon na dito sa karan ng langit. Pati mga reporter, pumunta na rin kayo rito. Dahil dito kikilalanin ang ating bayan. Dito kikilalanin ang bansang balita ko sa ating pong sultan, tunay na sultan ng Sulu, kailangan na raw mabalik ang tunay na pangalan ng Pilipinas, ang bansang Maharlika. Kung yun po talaga yung tunay na pangalan ng ating pong bayan, ay kailangan na po siguro mabalik. At yung bansang Pilipinas na sinasabing pangalan Pilipinas, ay alisin na po. Ibalik na yung tunay na pangalan. Kumbaga, ito na yung panahon na para kilalanin na natin yung tunay na hari. Walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo na siyang maghahari sa lahat ng kinapal. Dahil ang nais niya ay walang hanggang kapayapaan sa buong sanlibutan. Yan po ang kanyang hinahangad sa sangkatauhan. Walang hanggang kapayapaan. Anong sarap kaya ng buhay kung ang ating bayan ay tahimik? Kung ang ating sandaigdigan ay tahimik, masagana at payapa. Yan ang pagdating ng paghahari ng ating Panginoong Hesukristo. So maraming salamat po sa inyong lahat. Nawa po ang pagpapala ng ating pong Panginoon sumainyo nawa. Ano po? Hanapin na ninyo ang Diyos. Kung di nyo alam, magtanong kayo. Ayun po, may dinagdag po yung pastor na ito na po yung tamang panahon na hanapin nyo na po ang Diyos. May nadagdag pong mensahe, basahin po natin. Ito po ay utos po ni Propeta. Nandito na sa Pilipinas, kaya alamin na ninyo kamo kung saan siya naroon. Inutos po yan ni Propeta Zephanias na ang bayan ay pinagsabihan na hanapin ang Panginoon. Dito po sa bayang Pilipinas, hanapin nyo na po yan. Nandito na po yung ating pong dakilang Ama at ang ating pong Panginoon. Zephanias Kapitulo 2. Kaharian. Nandito na po yung kanyang kaharian, ang kaharian ng langit. Kingdom of heaven and the holy nations of God. Bansang mga banal. Hindi po bansang mga balbal. Holy nations of God. Ang bayan ay pinagsabihan na hanapin ang Panginoon. Kayo'y magpipisan. Oo, magpipisan. O bansang walang kahihiyan. Bago ang pasya'y lumabas, bago dumang parang dayami ang karawan, bago dumating sa inyo ang mabangis na galit ng Panginoon. Ito nga po yung bago dumating yung paggunaw na sinasabi nyo, hanapin na ninyo siya. Alam niyo po ba kung bakit nagbibigay po ng babala si Propeta Zephanias? Na kung hindi po natin ito gagawin, ay talagang gugunawin po tayo ng ating pong dakilang Ama at wala pong matitira sa atin. Ang tanong, handa ka na ba sa iyong patutungo? Kung ikaw ba'y patutungo sa impyerno, ihanda mo na yung sarili mo sa naglalagablab na apoy at asupre na siyang ikalawang kamatayan. Kung ikaw naman ay gumawa ng kabutihan sa iyong kapwa, ay siguro naman at hinanap mo ang tunay na kaharian ng langit dito sa sanlibutan, siguro naman ay may panahon ka pa para maligtas. Kung ikaw
ay magsisisi at magbabago. Tuloy po natin. Halimbawa yung kamo sa daong Ninwe. Lahat nasasakay sa daong, hindi mamamatay. May mga dinadagdag po yung pastor. Kasi po ito pong Karen Langit, wala po itong pinagkaiba sa daong Ninue. Ito po yung spiritual na daong na kung hindi po tayo sasakay, alam niyo po ba na maraming nakabadya at nakababala na mga mangyayaring mga dilubyong magaganap sa ating pong bayan. Marami nang namamatay, gamo. Marami na pong mga nangamamatay. Unti-unti na pong nagbabagsakan yung mga nabakunahan ng baksin. Lalong-lalo na po yung mga may sakit at karamdaman na nabakunahan. Iyan po ay binalita po sa atin ng ating pong kapatid na Miss Lynn Agno. Ngayon sa bansang China, talaga pong yung mga tao doon ay nagbabagsakan na yung mga nabakunahan. At yung pong iba't ibang bansa, iba't ibang parte po ng bansa, dinidilubyo na po. At dito po sa ating bayang Pilipinas, na kung hindi po natin ito gagawin, ang bayan ay pinagsabihan na hanapin ang Panginoon. Kung hindi po natin ito gagawin, ay baka po gunawin din po tayo. Yan ang babala doon sa Iyer. Babala po ito sa lahat po ng mga tao. Bakit? Doon ang babala kay Sipanyas, gamo. Bago dumating yung pagkunaw, hanapin na ninyo. Baka sakali, hindi na niya ituloy. Kung nakasakay na kayo, gano'n na. Ayan po. Kung sakali po na mahanap po ninyo itong spiritual na daong ng ating pong Panginoon, yan po mga paggunaw po na yan na nakabadya po sa bansang Pilipinas at sa buong mundo. Individual na po ang pagpatay po ng Diyos. Hindi na po panahon ng nakagaya ng pagpatay ng Diyos sa sangkalupaan nung panahon po ng ating pong ninunong Noe, na ang pagpatay ng Diyos ay buong sanlibutan. Ngayon po, kung nakikita nyo po, ang pagpatay ng Diyos, individual na po. Pulo-pulo. Dito po sa 3, hanapin ninyo ang Panginoon ninyong Diyos, ninyong lahat na hanapin ninyo ang Panginoon ninyong lahat na maumuo sa lupa, na nagsisigawa ng ayon sa kanyang kahatulan. Hanapin ninyo ang katuwiran, hanapin ninyo ang kaamuan, kay pala ay malilingid kayo sa kaarawan ng galit ng Panginoon. Dahil talagang papatayin niya lahat ng makasalanan kamo. Walang patawad yan. Kaya po, naririnig niyo po yung tinig ng pastor. Ligtas niya sila. Kaya sumakay na kayo kung may takot kayo sa Diyos. Dahil kapag ka po kami naghahayag, tinitingnan po niyan yung aming mga sinasabi. At kung meron po kailangan may dagdag, naririnig niyo naman po yung kanyang tinig. Dito po kasi sa amin, hindi po kami nagsasalita ng saga ng aming sarili. Kung ano po yung may mensahe po sa amin, yan po yung mga ipinararating namin sa inyo. Wala po ritong halong panloloko pang... Warning na yan, na malapit na ang galit niya. Kaya bago dumating yung galit niya, hanapin na ninyo. Naon na. Huwag na kayo mabitik-bitik. hanapin nyo na rin po ang Diyos. Now na. Dahil tutupalin niya yung pangako niya doon sa awit 99. Nalulukuban niya tayo sa kanyang pakpak. Anumang salot, anumang kamatayan, ay hindi dadako. Napakaliwanag po, ano? Kung tayo po ay magpapasakop sa kapangyarihan ng ating pong dakilang Ama at ng ating pong Panginoon, anumang salot, anumang dilubyo, anumang kasapunan ang sa atin ay dumating, ililigtas po tayo niya. Wala pong kasama ang mangyayari sa mga taong umiibig sa ating pong Panginoon at sa ating pong dakilang Ama. Ako niya na 1/3 lang ng populasyon ng mundo matira. Kaya di kayo sigurado ka mo, kaya nauna, hanapin na niyo siya. Kaya nga po, kung sino yung papatay niya, kundi lang yung mga makasalanan. kaya nga po ito yung sinasabi po ng pastor. Basahin na po natin sa Exodo Kapitulo 20, talatang 6. At pinagpapakitaan ko ng kaawaan ang libu-libong umiibig sa akin at tumutupad
ng aking mga utos. So yun po pala yung mga ililigtas ng ating pong Panginoon at ng ating dakilang Ama. Pagpapakitaan niya ng kaawaan ang libu-libong umiibig at tumutupad ng kanilang mga utos. Ano po yung kautusan? Ito pong banal na kasulatan. Basa po ulit tayo. Dadagdagan po yung mensahe. Kawikaan, Kapitulo 3. Kaya po itong mga binibitawan ko po sa inyo mga tungkol sa banal na kasulatan, makatutulong po sa ating lahat ito. Anak ko, huwag mong kalimutan ang aking kautusan, kundi ingatan ng iyong puso ang aking mga utos, sapagkat karamihan ng mga araw at mga taon ng buhay at kapayapaan ay madadagdag sa iyo. Hindi po ba napakalinaw, napakaliwanag? Kung ingatan natin ng kautusan ng ating pong dakilang Ama at ng ating pong Panginoon, hahaba po ang buhay natin. Ay, nasusulong tamo, Kawikaan 7:1. Ayun po, pinadagdag po, Kawikaan 7:1. Kawikaan, Kapitulo 7, talatang 1. Anak ko, ingatan mo ang aking mga salita at impukin mo sa iyo ang aking mga utos. Ingatan mo ang aking mga utos at mabuhay ka. Mabuhay kayo, ha? Mabuhay kayo. Yun lang po kailangan natin. Ingatan ang mga utos ng ating pong dakilang Ama. Dahil yan po yung buong katungkulan po natin mga tao, ang sumunod sa utos ng ating pong dakilang Ama. Sige po, tuloy-tuloy na po natin yung pagbasa. Ecclesiastes, Kapitulo 12, talatang 13. Pinakalas na po to. Ito ang wakas ng bagay. Lahat ay narinig. Ikaw ay matakot sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos. Sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Sapagkat dadali ng Diyos ang bawat gawa sa katulan, pati ng bawat kubling bagay, maging ito'y mabuti o maging ito'y masama. Kaya, Kami presidente na, ari na, tamo. huwag nyo raw isipin na kayo daw ay pinuno ng pinakamakapangyarihan daw na bansa. Kahit na ikaw pa ay pinakamakapangyarihang bansa, ikaw yung presidente, ay sa isang saglit lang po, kayang tanggalin ng Diyos ang iyong hininga. Isang saglit, isang kisap mata, kaya kanyang patayin. Kaya huwag po tayong magmamataas sa ating pong dakilang Ama at wala po tayong kaya sa Kanya. Kaya tayo niyang tanggalan ng buhay sa anumang oras niyang ibigin. Kaya po mga kapatid ko sa pananampalataya, sumunod na lang po tayo sa utos po ng ating pong dakilang Ama at ng ating pong Panginoon upang humaba ang ating pong buhay. So hanggang dito na lamang po at maraming salamat po sa inyo lahat. Ang lahat po ng kapurihan, kapangyarihan at karangalan ay ating itinataas sa ating dakilang Ama, siya nawa. Maraming salamat po sa lahat po ng mga banal na espiritu, sa ating pong inang lupa at sa ating pong kagalang-galang na San Miguel Arcangel, at sa lahat po ng mga doktor ng kalangitan, Dr. Jose Rizal, Dr. San Lucas, Dr. San Rafael Arcangel, na siyang tumutulong po sa atin sa mga panggagamot na ginagawa po natin sa iba't ibang panig po ng iba't ibang bayan. At sa lahat po ng mga banal na espiritu, sa ating pong inang lupa, inang birhen, mahal na suntunin ninyo, sa lahat po ng mga apostol, sa lahat ng mga propeta, sa lahat po ng mga banal na espiritu, sumainyo nawa ang papuri, pasasalamat, paggalang at pagsamba mula noon at magpakailanman, siya nawa. Maraming salamat po. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Viva Gloria, Hallelujah, Hallelujah. Hosana, Hosana sa kaitaasan.